Isa na namang giyera ang nangyayari ngayon. Ito ay sa pagitan ng mga Duterte at ng hepe ng Philippine National Police na si General Romel Marbil. At syempre ay nag-ugat ang nasabing giyera matapos na i-pull out ng PNP chief ang 75 security personnel o escort ni VP Sara Duterte. At ang sinasabi po ni PNP chief ay dahil sa kinakailangan daw ng magpapatrol, nadagdagan ng mga magpapatrolya na mga pulis sa mga lansangan para po sa kaayusan at kapayapaan ng ating bansa, mga kababayan. At dahil dyan ay itong si VP Sara Duterte ay agad na inakusahan ito pong si PNP chief na isang political harassment yung ginawang pag-pull out dito po sa kanyang security escort. At ang sinasabi ay sana nga ho, ito nga pag-pull out ng 75 na escort ay talaga makatulong para masog po yung lumalalang illegal na droga dito po sa ating bansa at iba't ibang mga krimen. May naiwan na 45 na PNP personnel at mukhang balak din isole ni VP Sara para lahat po ng mga pulis, yun nga, sabi po ni PNP chief ay gagamitin daw po sa pagpapatrolya. Pero ang isa rin ho sa pangyayari ito ay inupakan din ni Davao City Mayor Baste Duterte ito pong si PNP chief Marbil at tinawag na estupido, pinagmumura, inupakan, mga kababayan. At samantala, ito pong si PNP Chief Marbil, tahimik. Wala po. At ewan ko kung bakit tumiklop itong pong si PNP Chief. Diba, noong mga nakarang araw pa nagbigay ng pahayag, ito pong si VP Sara at nang pumalag itong Vice Presidente, ay biglang tumahimik at naging mailap po sa media. Pero eto, panoorin nyo muna natin. Itong upak, banat, at pagumura at sinabihang estupido ni Mayor Baste Duterte, ito pong si PNP Chief Romel Marbil. Noon sa una, kanyato, si PRD may kuhan. Dili man wala man buhata yun ni PRD kang Leni Robredo. Siyempre, iyaha man ang katungod na nasa security because Robredo used to be in the second highest position sa Pilipinas. So karon niabot ni si Marbil, isugo na po ng kanya stating that they need more men, they need to recall because they needed more bodies. Nga naman, sige, 75 ni kabuok, di ba? 75 years. Pagputan niyo mo sa tanang stasyon lang ha. Dahil sa tibuok Pilipinas, kuha lang ni kag-isa kada syudad. Kuha lang kag-isa kada stasyon. Kuhaon yun din mo dito mismo sa 75 kabuok na sa Vice Presidente. So, are you that stupid? No, di ka makakita pwede nyo bunuton dyan. Isa-isa. Kada-region baga or one. You only need 75 and that 75 has to come from the security detail of the Vice President. So, how stupid are you? Kasi kailangan namin, Marbil, otro pong Ay, Diyos ko ninyo. Sige mong paggamit ng mga politiko. Mauning kapayuhan. Okay lang gamiton mo sa ayuhan. Ganyan niya, gamiton mo sa personal interest. Yan po ang mga maanghang na pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte na kapatid po ni VP Sara Duterte. So sinasabi niya na bakit tatanggal mo ng security personnel ang Vice Presidente at ikunento niya nga ho na sa panahon daw po ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi raw po ginalaw yung security escort o security personnel na nakatalaga na nooy kay Vice President Leni Robredo. Mga kababayan, dahil sa yun nga po ang pinakamataas, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno, hindi raw po yung pinakailaman ng kanyang ama. Pero ngayon, sa pagkakataong ito ay yun nga ho, ay tila akusasyon po ni Mayor Baste nagpapagamit po sa politika
ito pong hepe ng Philippine National Police. So umiinit po ang labanan at upak ng mga Duterte laban po sa hepe ng Philippine National Police. At siyempre mainit din ang ulo ni Mayor Baste dahil sa yung 19 na station commanders o police chief ng sa Davao City ay tinanggal po. Nako, galit na galit nga rin po sa regional director po ng PNP. Ito pong si Mayor Baste. At samantala sa kabilang banda ay nung magreklamo ito pong si BP Sara. Sabi, bakit pa rin pa-interview itong si Marbil? Puro raw mga kasinungalingan ang mga binabanggit. Pero bago ho nagbigay ng pahayag, ito pong si BP Sara, ito ho muna. At banner nga ho ito sa Philippine Daily Inquirer na kung saan ay pinupull out yung 75 na security escort ni BP Sara at ito ho, yan, panoorin nyo. Okay, ito yan ho. At ganyan din yung kanyang pahayag ni PNP Chief Marbil na kung saan ay wala naman daw sila nakikita na banta sa seguridad o sa buhay ng Vice Presidente kaya't binawasan po, pinull out, binawi yung 75 na security escort ng Vice Presidente. Yan po, napanood nyo, nabasa nyo naman ho, no? Yung sa Philippine Daily Inquirer at binabanggit ho na para raw po sa pagpapatrolya sa mga lansangan, yung pag-pull out sa 75 na security escort at wala naman daw sila nakikita na banta. Pero kung meron daw pong threat na mangyayari, ready naman daw po ang PNP na ibalik at magbigay po basta't magre-request lang daw po ang Vice Presidente. Pero matapos po niyan ay di ba biglang pumalag ito pong si VP Sara Duterte at tiklop ho ito si PNP Chief. Bakit gano'n? Ikaw ang nagdesisyon, hepe. Ikaw ang nagdesisyon na i-pull out yung 75. Dapat panindigan mo. Di po ba? Ayan, panoorin nyo mga kababayan. Umiwas po sa media. Sa panayam ng media. Kasi pumunta po noong Lunes si PNP Chief diyan po sa House of Representatives at mayroong hearing. Dumalo po siya sa committee hearing at nang papalabas na ay mag-aambush interview sana yung mga mamahayag pero ayaw po. Yan, panoorin nyo ho mga kababayan at nagtatago siya dito kay Colonel Fajardo. Yan, habang naglalakad papalabas po ng House of Representatives. Panoorin po ninyo. Harassment daw, sir? Sir, totoo ba sir na nagbigay kayo ng request? Kasi sabi niya hindi daw kayo nag-request. Sir, any comment lang po? Any comment lang sir? Yan po, nakikita nyo naman yung eksena, no? Talagang umaayaw po, sumisigaw po at nagtatanong yung mga mamahayag, mga media na kung saan gustong sumagot ang hepe po ng PNP dito po sa naging pahayag ni BP Sara na isang political harassment at yung pag-pull out, hindi po ba, sa security escort ng Vice Presidente. Pero ay makalipas po ang ilang araw ay talagang nanahimik po ito hong si PNP Chief at ngayon pinagsalita na yung spokesperson ng PNP, si Colonel Fajardo. Ito, panoorin nyo. At ang sinasabi ay minabuti raw na pag-usapan internally, ibig sabihin, paloob na lang daw na usapin yung isyong yan ni BP Sara, pero hindi po panloob ito Open letter nga ang binigay ni BP Sara, bukas na liham para sa lahat, nabasa po ng sinuman, dapat ay sagutin ho ito ng direkta ng PNP Chief, pero wala po tumiklop, tahimik, tameme, ipinaubaya po sa kanyang spokesperson. Eto, panoorin ho natin yung katwiran ng spokesperson, tagapagsalita ng Philippine National Police na si Colonel Fajardo. Yan po yung laman po ng open letter po ng ating Vice President. We rather address this internally po. Again, out of respect po sa ating Vice President. Sabi nga ko nga po, ang mismong ating Chief PNP ang nakiusap na mahayaan na lang po nating magtrabaho yung ating mga pulis. Yan po. Internally. So, panloob na lang daw ho. Sila na lang daw
At pag-uusapan na, hindi na raw po sa publiko. Open letter ang banat Dapat di ba? Magpa-interview. Pero wala po, natakot Pero abangan nun natin kung saan hahantong itong panibagong sumiklab na giyera sa pagitan naman ng mga Duterte. Nagsanib pwersa na at talagang nagresponde. Ito pong si Mayor Baste Duterte sa kanyang ate na si BP Sara Duterte at kanilang inuupakan. Ito pong hepe ng Philippine National Police na ngayon ay tahimik, natameme at ayaw na pong magsalita, mga kababayan. Sa di malamang dahilan, siyempre, ipinaubayan na po sa spokesperson yung mga pahayag at pagtatanggol at kanilang binabanggit. Sabi po ni Colonel Fajardo ay wala raw pong political harassment at hindi raw totoo na minamanmanan yung bahay ng Vice Presidente. Kaya't di ba ngayon nanawagan nga si BP Sara Duterte sa kanyang mga taga-suporta na tulungan siya na maprotektahan ang kanyang pamilya. Yun ho, mga kababayan. At maging sina dating PNP Chief at Senator na ngayon, Senator Ronald Bato de la Rosa, sina Senator Bongo, ay nagpahayag din po ng pagkabahala dito po sa sa pag-pull out ng PNP sa 75 na escort at naanawagan sila sa mga taga-suporta ng mga Duterte na bigyan at tulungan ho yung pagbibigay po ng proteksyon ng seguridad. Samantala, nanawagan din itong yung presidential sister na si Senator Amy Marcos na dapat ay ibalik ang 75 security escort na pinull out po ng PNP dahil sa bilang pangalawang pinakamataas na halal na opisyal ng gobyerno ay dapat lang ho at talagang sinasabi niya natural na may bantayan sa seguridad dahil Vice Presidente yan. Sabi po ni Senator Amy Marcos. So abangan po natin kung saan hahantong at kung hahaba pa ba ito hong panibagong giyera, gusot, away sa pagitan ng mga Duterte at ng hepe ng Philippine National Police. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.